hirap pala. Kasi halimbawa, kakampi ko raw pero hindi pala. Tapos, akala ko kaibigan ko pero traidor. Kasi anak, dahil sa hatapan mo, gusto kong gawing aswang ng kalaban. Gusto ko nilang kunin sa amin para kumampi sa kanila. Tol! Pumawa ka mabuti ah! Huwag kang bibitaw! Gaano ba kahalaga ang isang ina? Noon, kapag nawala ang isang ina sa tahanan, nagkakagulo na ang lahat. Ngayon, depende na sa sitwasyon. Ang mga nanay kasi ngayon, nagiging tatay na rin. Ang mga tatay naman, nagagawa na rin magpakaina. Meron pa nga na ang anak na ang nagpapakamagulang. Pero iba pa rin kasi ang pag-aaruga ng isang nanay. Pero minsan, may mga ina ring ipinapahamak ang mga anak dahil sa mga pansarili pa ring kagustuhan. Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng channel na ito. Magbabahagi po ako ng kwento tungkol sa kabataan ko simula nang maulila ako sa ina. Pero dahil bata pa ako noon, mas tumatak sa isip ko ang mga natutunan ko sa mga matatanda sa akin na katulad ko'y ulila na rin. Upang lubos niyo pong maunawaan, ako po si Isabel at ito ang aking kwento. Pambihira naman eh. Wala pa rin ba ang kuya mo, Sabel? Abay, kanina ko pa inuutusan magbenta ng manok yun ah. Nakapangahoy na nga ako't lahat-lahat eh. Wala pa po siya, tay eh. Pero nakita ko po na magkasama silang umalis ni Kuya Carding kanina. Yun! Tinamaan na naman ang magaling. Ay, tiyak na dumaan na naman ang mga yun kung saan-saan inuman. Ay, nako. Sumasakit na talaga ang ulo ko dyan sa kuya mo eh. Sa dinami-dami ng pwedeng manahin sa mga tiyuhin mo. Yung pagiging lasenggero pa talaga. Abay, tignan mo nga doon sa tambahay nila, sa dalampasigan. At baka doon na naman nagkumpul-kumpul yung mga yan eh. Magsuot ka ng sombrero ah. At medyo mainit pa rin. Opo, tay. Sige po. Hahanapin ko na po si Kuya. Mabilis akong naglakad patungo sa tabing dagat ng hapong yon. Hindi naman yun gaano kalayo sa amin. Hindi ko patanaw ang dalampasigan pero naririnig ko ng mga pangyayari na parang may nagkakagulo. Pagdungaw ko sa pangpang, doon ko nakita ang dahilan. Yan, sige! Manapak ka ba? Lublog na kita dyan sa tubig eh. Daray! Sakit doon ah! Grabe! Ayaw talaga tumigit tong isang tutol. O itong masarap-sarap para sa'yo. Mabuto-butong ka ba o? O sige, lalabang ka ba? Ha? Nakdang din na pa. Babangon ka pa talaga ha? Tignan ko kung kaya mo ang tadyak ko. Hala, si Kuya Julio nakikipag-away noon. Aray! Ang kuko ko sa paa! Kainis naman tong batong to! Doon ka sa malayo! Ay, Isabel! Nahandahan ka naman bata ka eh. Nasisyon ka tuloy. Bakit ba kasi tumatakbo? Kasi po, Lolo Doroy, si Kuya Julio po kasi nakikipag-away na naman po. Doon po sa dalampasigan, no? Magkasama po sila ni Kuya Carding. Naku, pambihira. May nagiging masagulero na rin yung kuya mo. Ay, sige na. Umuwi ka na't pupuntahan ko sila. Sige po, doon po sila banda, oh. Pinuntahan nga ni Lolo Doroy ang apat na nag-aaway noon. Ako naman, imbis na dumiretso na uwi, bumalik pa talaga. Interesado kasi akong makita kung maaawat ba ni Lolo Doroy sila kuya o hindi. At mukhang hindi nasaway ang mga ito. Kitang-kita ko na lalo pang bumilis ang pagsusuntukan nila. Napasinghap na lang tuloy ako nang makita kong natamaan sa panga ng isang lalaki, si Lolo Doroy. Nawalan siya ng balanse. Buti na lang nasalo ni Kuya Carding kaya hindi siya bumagsak sa tubig.
Tumakbo na naman ako ulit at dumiretso na talaga sa bahay. Nakita ko agad si tatay na nagsisibak ng kahoy. Napatingin din siya sa akin at tumigil na kaagad sa ginagawa. Ano, Sabel? Nakita mo na ba yung mga kuya mo? Tinakot ka na naman ba niya? Kaya ka nagtatatakbo? Tay! Si Kuya po kasi! Nakikipag-away na naman po sa dalampasigan! Pambihira naman. Ay, nako. Dumito ka lang, ha? Pupuntahan ko siya. Ano pong gagawin niyo, Tay? Bakit po kayo magdadala ng itak? Sasaktan niyo po ba si Kuya? Huwag naman po. Ay, nako, ikaw talagang bata ka. Hindi ko gagamitin sa kuya mo yan. Dadaan na rin ako sa hanipan para manguha ng dahon. Ilalagay ko sa ibabaw ng kulungan ng mga manok para hindi sila ganong mainitan. O siya, sige na. Alis na ako, ha? Ay, tsaka pala, magsahin ka na. Para magluto na lang ako ng ulam mamaya. Opo, Tay. Magsasaing na po ako. Katatapos ko lang magsaing no nang marinig ko sa labas ang pagsasagutan ni na Tatay Nardo at Kuya Julio. Galit na naman si Kuya at medyo lasing base sa boses niya. Lagi na lang po kayong sermon. Puro sermon, puro sermon. Kakasawa na po, Tay. Sobra pa kayo kung malermon nung boy si nanay. Pero hayaan nyo na po. Pagdadali ko ang aswang na yon, magbabagong buhay na po talaga ako. Ba't hihintayin pa nating madaling ang mga aswang, ha? Ilang taon na nga tayo naghihintay, eh. Wala man lang nagpapakita. Baka mamaya, bulok na yung lamang loob mo. Kakaino. Saka ka lang magbabago. May mag-isip-isip ka nga. Walang maidudulot na maganda yung paglalasing mo. Tandaan mo yan. Kung nanugis ka na lang siguro ng aswang, may mas mainam pa yon. Ay, Diyos ko, Sabina. Baluktot pa sa kuba tong katwiran ng anak mo, eh. Nanay naman mo kasi. Ba't kayo pa po yung pinatay ng aswang? Marami naman po dyan na sobrang sama. Miss na po namin kayo, Nay. Sana isang araw, mahanap na yung aswang na pumatay sa'yo para hindi na kami magulo dito sa bahay. Hoy, subongera. Iniyak-iyak mo dyan, ha? Huwag mo ako na malunggay doon. Dami ko sugat, oh. Ay, nako, kung aswang lang yung Bruno na yon, pinuruhan ko na talaga siya. Pero humanda talaga siya. Asar-asarin pa niya ako ulit. Na di marunong pumatay ng aswang. Pero ulo. Hoy, Julio. Huwag mo nang ituloy ang sinasabi mo, ha? Masusuntok ka na naman sa akin, bata ka, eh. Iisipin talaga ng kapatid mo. Nahalang yung kaluluwa mo. Huwag na po kasi kayo naglalasing at nakikipag-away para hindi kayo napapagalitan ni Tatay, Kuya Julio. Wala na nga si Nanay, nagbabasag ulo ka pa. Ay, naku. Ang bata-bata mo pa. Pero naninermon ka na rin. Ay, naku, sige na. Kuma na ako ng malunggay dun. Ang hapdi na lang kamo ko. Ayaw niyo po kasing makinig eh. Ay, naku po. 10 taon pa lang ba talaga tong prinsesa natin, Tay? Pagsapit ng gabi, mabuti na lang at tahimik ang hapunan namin. Walang sermon, walang bangayan. Naalala ko ang sabi ni Nanay noon kapag sobra kaming tahimik. Parang may dumaan daw na anghel. Naisip ko na dahil noon lang umuwi si Kuya na may mga sugat kaya baka natuto na rin. Kasasampa ko lang sa higaan noon nang may kumatok sa labas at narinig kong si Tatay na nagsalita. Sa sala na kasi siya natutulog simula nang mamatay si Nanay. Ako naman, mag-isa na sa silid naming 3 dati. Sino yan? Abay, 10 oras na ng gabi, ah. Ano ba naman yan? Ayaw mong samagot, ah. O, hindi rin kita pagbubuksan. Kalabo, ah. Tay, sino po yung kumakatok? Ang kulit po. Kamaingay. Nak, hindi ko alam kung sinong nasa labas, eh. At wala namang sumasagot. Sinilit na muna kita para tignan kung tulog o gising ka pa. Basta, wag na wag kang lalabas, ha. Naintindihan mo? Sunod-sunod na pagtangong ginawa ko.
Nakita kong hawak ni tatay ang itak niya kaya mabilis akong umakyat sa higaan. Yakap-yakap ang unan, isiniksik kong sarili ko sa sulok. Medyo kinakabahan kasi ako noon. Ang kulit naman nito eh. Ba't ba kasi ayaw mo sabihin kung sino ka ha? Ay, ano ba yan, tay? Ba't ba kasi hindi niyo pagbuksan? Ay, ako na nga. Wag anak. Baka aswang na yan eh. Ay, naku, hindi naman po kumukulo yung lana tayo. Nakalimutan niyo na po yatang tignan. Ay, naku, puro sermon yata yung nasa utak ninyo eh. Ay, pasensya ka na. Nakalimutan ko talagang tignan eh. Uy, sige na. Ikaw na magbukas niyan. Sa narinig kong hindi naman pala kumulo ang lana. Bumaba na ako sa higaan at sumilip na sa pintuan. Binubuksan na ni Kuya ang pinto sa labas. Sino ka? Tay, kayo na po humarap. Uy, naku, ikaw talagang bata ka eh. Akala ko ba dahil hindi kumulong lana, hindi ka na matatakot? Ay, teka ne, sandali lang ha. Bay, saan ka ba galing? Bakit parang ang dumi mo? May tinapay po kayo. Pahingi naman po ako, konti lang po. Gutom po talaga ako eh. Ay, nakakaawa ka naman bata ka. Ay, sige na. Pumasok ka na at pakakainin kita. Salamat po. Thank you po. Saka pa lang ako lumabas ng silid. Nakatingin lang ako kay tatay habang inaalalayan niyang gusgusing babae na parang baliw nga yata. Lumapit ako kay kuya at hinila ang laylayan ng damit niya. Kuya, baliw po ba siya? Baka saktan niya po tayo. Mukha namang hindi niya kayang manakit eh. Namumupo pa nga eh. At nagpapasalamat kay tatay. Pero huwag ka munang lumapit ha. Opo, dito lang po ako sa tabi niyo. Sabel, tignan mo maigi ha. Sa tingin mo, baliw pa talaga siya? O nagpapanggap lang? Hindi ko po alam eh. Pero baka po pag napaliguan siya at umayos ang itsura, pwede siyang hindi baliw. Baka may diferensya lang. Hindi na sumagot si kuya sa akin. Tumahimik na rin ako noon habang nakatingin sa bandang kusina. Sobrang bilis kumain ng bisita namin. Dinig na dinig ko pa nga yung pagdighay niya. Grabe, ang busog ko Tulog na po ako. Good night. Ay, naku bata ka. Matutulog ka na eh, kakakain mo pa lang. Oy, Julio, tulungan mo ako dito. Abay, naghihilik na kagad. Hala kuya, paano kaya yan? Dito po siya matutulog sa atin. Ay, naku, ang kulit mong bata ka. Huwag ka na nga maraming tanong. Manood ka na lang. Iniwan ako ni kuya at nilapitan niya si tatay noon. Pero syempre, dahil interesado ako sa nangyayari, mabilis pa rin akong sumunod sa kusina at sinundan sila kung saan sila pupunta. Pinagtulungan nilang buhatin ng babae noon at pinahiga sa higaan ni tatay. Grabe, hindi ako makapaniwala Tulog niya siya kaagad. Pero kuya, parang ang ganda-ganda niya no, kahit madungis. Tangos-tangos pa ng ilong niyo. Ay, naku, ikaw talaga sabi. Ang bata mo pa pero kung ano-ano na ang mga napapansin mo. O siya, matulog na kayo at ako na magbabantay sa bisita natin to. At saka pag nalinisan to, may tiyak na napakagandang dalaga nito. Ay, tay. Ako na lang po matutulog dito. Sa birha. Para bantayan siya. Kayo na po dun sa kwarto ko. Ay, mabuti kung ganon. O siya, ikaw na bahala magbantay at mag-asikasa sa kanya pagising niya. O basta wag mo yung inaasara-sara. Lagot ka sa akin bukas. Hindi ko po gagawin yun, no, tay. Naku, takot ko lang, no. At makapatulan ako ng topak niya. O Isabel, pasok ka na sa silid mo at matulog ka na. O baka gusto mong ipatabi ko sa iyo itong bisita natin. Oy.
Huwag mo nang inaasar yung kapatid mo, Julio. O siya, matulog ka na rin. Kung sakaling may problema, tawagin o gisingin mo lang ako. Palipat-lipat pang tingin ko sa babae at kay Kuya Julio noon. Hindi yata ako makapaniwala na parang ang bait ni Kuya sa madungis na babaeng bisita namin ng gabing yon. Hindi pa ako nakatulog kaagad paghiga ko. Iniisip ko talaga yung babae. Kung ano ang dahilan at bakit siya nagkaganon. Sayang kasi sa tingin ko'y ang ganda-ganda talaga niya. Mataas na ang araw nang magising ako kinaumagahan. Kinakamot ko pa ang ulo ko na lumabas ng silid. Tatawagin ko sana si tatay nang maalala kong babae kagabi. Wala na siya sa higaan. Si tatay naman ay nahulaan kong nasa labas at nagpapakain ng mga manok dahil maingay ang mga yon. Pero nagulat ako nang mapasulyap ako sa lutuan sa kusina. Wow, kuya! May himala po yata na nangyayari ah. Ikaw ang nagsiga ng apoy ngayon ah. Ano po yan? Sinaing o ulam po? Sinaing na to. O, kunin mo na lang yung mga itlog ng manok kay tatay. Ipiprito natin yun. Tsaka maghiwa ka ng kamatis, sibuyas, tsaka bawang pagkatapos. Ay, oo nga pala kuya. Nasaan na po yung bisita natin kagabi? Wala na yun. Umalis sa kanina madaling araw. Tsaka hindi pa na siya kailangang isipin pa. O sige na, pumunta ka na kay tatay. Hindi ko alam bakit parang nakaramdam ako ng panghihinayang sa pag-alis niya noon. Pero nagkibit balikat lang din ako sa huli. Maghapon kaming abala na 3 ng araw na yon. May pumunta kasing mangingisda na nagpagawa kay tatay ng bobo at bilaran ng isda. Isa yon sa mga pinagkakakitaan ng pamilya namin. Marami kasing tanim na kawayan sa minanang lupa ni nanay. Ang mga gamit sa pangingisda na pinapagawa sa amin ay pawang gawa sa kawayan. Pwedeng makahuli ng malaking isda at alimasag sa mga bobo na tinutukoy ko. Ang bobo na tinatawag ko ay hugis malaking parisukat o bilog. Ang iba naman ay matitibay na lambat o net ang gamit imbis na hinabing kawayan. Patapos na kami sa 20 piraso nagpinagawa ng bobo nang dumating si Kuya Karding at Aling Pilar. Magandang araw sa inyo, Nardo. Mukhang patapos na kayo dyan sa ginagawa nyo ah. Oh, Pilar. Ano natin? Mukhang hiyang tayo sa Maynila. Lalo kang pumuti tsaka gumanda. Ay, teka ano? Nakahanap ka na ba ng pwedeng pagtrabahuan doon? Hay nako, wala. Matindi ang kompetensya sa industriya. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Magnenegosyo muna ako sa ngayon. Aba, yung negosyo? At anong klase naman yan? Eh, malaki ba yung kikitahin natin dyan? Eh diba, malawak ang taniman nyo ng kasoy. Marami bang bunga ngayon? Ah, oo. Marami nga ang bunga ngayon. Eh, yung iba nga, pinapatuka ko na lang sa mga manok eh. Eh, yung mga bato naman, hindi masyadong napapakinabangan kahit napakarami. Eh, alam mo naman na si Sabina lang ang talagang maalam sa pagluluto ng bandikasoy. Aba tamang-tama. Alam mo kasi, itong kaibigan kong incheck sa Maynila ay gustong bumili ng mga buto ng kasoy. Mga 5 sako daw ang kailangan niya. Kita kong magkahalong gulat at saya sa mukha ni tatay nang sabihin ni Aling Pilar ang magandang balita tungkol sa pagbebenta ng buto ng kasoy. Kahit ako na dahil bata pa noon at kahit nakikisali sa usapan nila ay nasabik rin. Ang dami kasing buto ng kasoy sa gubat namin noon. Kasama na ron ang ilang puno ng mangga, mga nyog, lalo na ng kawayan. Pero sa kabila ng lahat, may mabundok pa na bahagi ng lupain ni nanay na hindi ko pa napupuntahan. Pumayag si tatay na magbenta ng mga buto ng kasoy kay Aling Pilar noon. At ora mismo, kailangan namin manguha. Ilang araw din kasi ang kailangan para makaipon kami ng 5 sako nito. Kaya naman, kasama sina Kuya Julio, Kuya Karding, Aling Pilar at ako ay naghanda para sa pangunguha. Oh,
Huwag mong kalimutan maglagay ng luya sa bulsa mo, Sabel, ha? Tsaka huwag kang mag-iingay sa gubat. Ito pa, huwag ka ring lalayo sa kuya mo. Baka mawala ka. Tsaka huwag kang basta umakyat sa puno. At baka mahulog ka, ha? Tatay, palagi po ako sa gubat nung buhay pa si nanay. Mas maliit pa nga ako noon. Oh, tingnan niyo po. Nakaperdible pa po ang luya ko. Nanay na nanay, ano po? Mabuti kung ganon. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Parang kailan lang eh. Sanggol ka pa lang. Tapos ngayon, marunong ka na sa sarili mo. Pero iba pa rin ang nag-iingat. O kaya, Julio, huwag mong pababayaan tong kapatid mo, ha? Ano ka ba naman? Nardo, para namang ibang taong tingin mo sa akin yan. Nandito naman ako kasama ng mga bata eh. Huwag ka mag-alala. Babantayan ko sila lalo na tong si Isabel. Pagkaganda-ganda na nito ngayon, sayang. Kung nagkaroon din sana ako ng babaeng anak. Itong si Carding, ay ewan. Ay, sinanay yan na naman oh. Parang silang plaka kakabanggit na sana may anak na babae. Ayaw ko naman maging bakla. Ay, naku, alam mo, Pilar. Hindi ako magsasawang pangaralan, pagsabihan at pangaralan tong mga anak ko. Lang naman hindi nila makakalimutan pagtanda nila. Yung mabunga nga pero malamang mga salita ng aking si Sabina. Yan ang pinakapaalala sa amin sa asawa kong yon. Ay sige na, lumakad na kayo habang may araw pa. Patalon-talon pa ako habang naglalakad sa daan patungo sa kasuyuan noon. May maliit akong bag sa likod na may lamang bote na lagayan ko ng tubig. Sila kuya naman, may dalang mga panungkit at mga sako. Malapit lang ang kasuyan sa amin. Abay, ang dami nga naman pala talagang bunga ng kasoyo. Yung iba nagkandahulog na. Hoy Isabel, itong mga nahulog na lang ang pagdadamputin mo ikaw naman Julio, manungkit ka na lang. Carding anak, nakita mo ba yung malaking bunga na yun sa itaas? Ayun, yun paakyat naman para kay nanay gustong gusto ko yan Ako na lang po ang aakyat, Aling Pilar. Medyo mataas po kasi itong puno eh. Baka hindi kayanin ni Carding. Ay, gusto kong anak kong aakyat. Sige na Carding, bilisan mo na, natatakam na ako sa isang yun Uy, ako na bahala to, Lulyo. Kaya ko na to. Ay, sandali lang po, Nay. At aakyat na po ako. Tingnan mo kasi na mabuti ang inaapakan mo at baka mahuna ang sanga. Naku naman, Carding. Pakita mo naman na marunong ka. Ang tanda mo na. Kinanay talaga kahit kailan eh. Walang bilib sa akin. Hayaan niyo po. Para akong unggoy na aakyat sa kasoy. Ay sus! Sa dami ng hayop unggoy talaga. Ewan ko sa'yo, Carding. Aling Pilar. Marutong din naman yata yan si Carding. Tignan niyo po Ingat lang, Tol Kapit na mabuti. Salamat, Tol. Nabis ka talaga. Nakikinig lang ako sa usapan nila noon. Natatawa ako kasi si Kuya Carding talaga ang ginusto ni Aling Perla na umakyat ng kasoy, imbis na si Kuya na mas magaling. Nakarami na ako nang nadampot ng mga nahulog na kasoy. Ang ginagawa ko, iniipon ko munang lahat saka isa-isang tinatanggal ang buto at inilalagay sa sako. Sa kaliwa mo, nak! Sobrang hinog na yata. Ay nako, tsak na ang sarap-sarap ng katas niyan. Yagis mo dito sa bandang kaliwa ko, Tol. Oops! Aling Pilar, ito na po ang kasilin niyo. Siya, bababa na ako Nay, wala na yata natitirang hinog eh. Teka, sandali lang anak. Ayun! Sa uluhan mo, ang laki-laki Aba! Kung nakasama pala si Mr. Bunsuan dito, maaayaw talaga siya kakakain itong mga kasoy. Ito na ba yun, Nay? Teka, sandali lang Hakating ko lang tong... Carding, anak! Naku! Kumapit ka mabuti sa sanga! Tol! Umawa ka mabuti Sandali. Baka makatulong tong kawayan panungkit. Basta, huwag kang bibitaw! Hala, si Kuya Carding. Naku po! Hala! Baka mabali yung sanga! Akong kinakabahan sa nakikita ko ng sandaling yon. Si Kuya Carding kasi nakalambiti ng isang kamay sa sanga ng kasoy. Ang nangyari,
Mahina yata ang inapakan niyang sanga at hindi kinayang bigat niya, lalo pa nang abutin niya ang isang bunga ng kasoy sa uluhan niya. Iniisip ko noon, makukuba siya kapag bumagsak. Magkakanda bali-bali ang mga buto sa kamay at paa. Napakalala ng imahinasyon ko habang tinitignan siya. Teka, subukan mong iakit ang mga paa mo sa sanga, tol. Tapos, kumapit ka na mabuti at kumilos patras. Parang uod na naglalakad patras ba? Kuha mo! Grabe, ang hirap naman to, tol. Tawa ko hindi uod, ano ba? Karding anak, umayos ka nga! Kaya mo yan! Di yung parang kalik yung baboy na uod. Yun nga lang, umaatras, tol. Ang labo naman, tol eh. Ay, pero susubukan mo. Nakatingin kaming lahat noon kay Kuya Karding. Pero hindi pa man niya nagagawa mga mungkahi ni Kuya, ay naputol na naman ang hinahawakan niyang sanga. Nahulog siya sa mas mababang parte ng kasoy. Saglit na nakapangyapit pero nahulog pa rin ng tuluyan. Patagilid ang bagsak niya noon at ang akala namin ay hindi siya nasaktan. Pero nang subukan niyang tumayo, hindi na niya naitukod ang kaliwa niyang kamay. Nabali na pala kasi yon at napaaray na lang siya. Naku, ang anak ko! Julio, buhatin mo ang kaibigan mo at dalhin natin siya kay Kadoroy. Aray, nabali ata yung braso ko, Nay. O sige, kakargahin na lang kita sa likod ko. Dadalhin ka namin kay Kadoroy, ha? Huwag kang mag-alala at magagamot yan. Maliit na bagay lang yan. Sabel, ano pang hinihintay mo? Tara nang umuwi. Malas ang kasuyan na to, oh. Po? Bakit pumalas ang kasuyan namin, Aling Pilar? Kayo nga po ang utos ng utos kay Kuya Karding na manguha pa ng bunga ng kasoy eh. Uy, Isabel, ano ba? Huwag mo siya ng sagot-sagot yung si Aling Pilar. Uy, sige ka. Isusumbong kita kay tatay. Parang iiyak ako nang marinig ko kay Kuya na isusumbong niya ako kay tatay. Pero kasi, hindi naman talaga kasalanan ng kasuyan kung bakit nahulog si Kuya Karding noon. Nakakasama talaga ng loob noon si Aling Pilar. Nakakarami na siya sa akin pero hindi ko lang sinasabi. Lakad takbo lang ako nang sumunod sa kanila pauwi noon. Pagdating sa magkasangang daan, kumaliwa sila dahil doon ang papunta sa bahay ni Lolo Doroy. Ang bahay naman namin ay pakanan. Kuya, hindi na po ako sasama sa inyo. Uuwi na lang po ako. No, sige, Isabel. Sabihin mo na lang kay tatay yung nangyari, ha? Opo, Kuya. Sasabihin ko po. Patakbo ko silang iniwan pagkatapos ng pag-uusap na yon. Hindi ako tumigil hanggang sa makapasok ako sa bakuran namin. Pero wala pala si tatay pagdating ko noon. Wala na rin ang mga ginawa naming bobo. Kaya tsak kong hinatid na niya sa nagpagawa. Nagpahinga lang ako saglit saka pumasok sa bahay. Kinuha ko ang tubig sa bag at ininom ko yon hanggang sa maubos. Nanatili muna ako sa higaan ni tatay sa sala para magpahinga. Parang hinihila na rin ako ng antok nun. Pero parang biro naman na naririnig ko sa utak ko ang sinabi ni Aling Pilar. Malas na kasuyan to! Malas na kasuyan to! Malas! 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 Hindi malas ang kasuyan namin. Hindi! Hindi! Nanay ko! Nay, huwag kayong umalis, Nay! Huwag mo akong iwan, Nay! Isabel! Isabel! Anak! Gising na! Anak, Isabel! Nananaginip ka lang. Gumising ka na. Nandito lang tatay. Tay? Tatay ko? Diyos ko, anak. Grabe ba init ka? May lagnat ka yata. Teka. Bakit parang wala yung Kuya Julio mo? Yung mga buto ng kasoy na nakuha ninyo. Saan ninyo inilagay? Kumawala ako sa yakap ni tatay noon kahit medyo nilalamig ako.
Pinilit kong umayos ng upo. Nahulog po si Kuya Karding sa kasuyan, Tay. Dinala po siya nila Kuya kay Lolo Doroy. Naku, kawawa naman ang batang yon. Saan siya napuruhan? Nabali po yata ang braso o kamay niya, Tay. Hindi po ako sigurado pero alam niyo po, ang sabi ni Aling Pilar, malas daw po ang kasuyan, Tay. Uy, bakit naman niya sinabi yun? Talaga naman may isip ang kasoy at inihulog ang anak niya. Pinagalitan pa nga po ako ni Kuya Julio dahil sinagot-sagot ko raw po si Aling Pilar. Isusumbong daw po niya ako sa inyo. Pagpasensyahan mo na si Aling Pilar mo, anak. Tiyak na bigla lang siya dahil nag-aalala siya sa anak niya. Kaya mabuti pa maglinis ka na ng katawan at kumain ka na ng maaga. Ilalagyan kita ng pasaw sa noo para bumabay ang lagnat mo. O siya, sandali lang ha. At ikukuha na lang kita ng palanggana na may maligamgam na tubig. Hintay mo ako sa silid mo ha. Tumango ako noon at matamlay na pumasok sa silid ko. Kahit gusto ko nang mahiga, hindi ko ginawa. Nang maihatid ni tatay ang planggana na may maligamgam na tubig, pinilit ko maglinis ng katawan. Hinatiran din niya ako ng kanin at sinabawang isda na maasim-asim at may maraming sibuyas na dahon. Nagpipi din siya ng luya para ipahid ko sa pulsuhan ko at sa talampakan. Sobrang namimiss ko kasi si nanay kapag nagkasakit ako. Walang papantay sa pag-aaruga niya. Naiyak tuloy ako habang nilalagyan ako ng dahon ng pasaw sa noo. Bakit ka naman umiyak? May iba pa bang masakit sa'yo, anak? Baka mamaya nahulog ka rin pala sa kasoy nang walang nakakakita, ha? Miss na miss ko na po ang nanay, Tay. Naalala ko po siya. Lalo na ngayon na masama po ang pakiramdam ko. Ako rin naman, anak eh. Miss na miss ko ng nanay mo. Pero itanim mo na sa isip mo na. Kahit wala ng nanay mo, nakatingin pa rin siya sa atin. Lalong-lalo na sa'yo. Ha? At saka, nandito pa naman kami ng Kuya Julio mo. Mahal na mahal ka namin. At hindi ka namin pababayaan. Salamat po, Tay. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Kuya. Okay, sige na. Matulog ka na, ha? Para gumaling ka kaagad. Ay, teka. Gusto mo bang maligo sa dagat pag gumaling ka na? Opo, Tay. Gusto ko po. Pangako po yan, ha? Pikit na pikit ako noon dahil sa sinabi ni tatay. Mahilig kasi kaming maligo sa dagat ni nanay noon. Siguro napapaisip na kayo kung anong nangyari kay nanay. Pinatay daw siya ng aswang, sabi ni tatay noon. Walang nakakita kung anong talagang nangyari dahil yung naganap sa bahay namin. Doon daw yun nangyari sa bahay ng pinsan ni nanay na manganganak na dapat. May sakit daw si tatay noon kaya sa halip na magkasamang pumunta ay mag-isang lumakad si nanay. Nang gabing yon, dahil may lagnat nga ako, akala ko nung una panaginip lang ang naririnig kong alulong ng mga aso. Sinundan pa yon ng may kalamigang pag-ihip ng hangin. Ilang saglit pa ay may narinig akong kaluskos. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng silid. Tay, gising po. May kakaiba po yata sa labas. Sabel! Anak! Bakit? Ano yun? May kumakaluskos po sa uluhan ko, Tay. Tapos, may parang humahangos na di ko po maintindihan. Ganun ba? Teka, sandali lang ha. Titignan ko sa labas. Pumasok ka na ulit sa kwarto mo. Anak nang! Hoy! Anong ginagawa mo rito? Balak mong aswangin ang anak ko? Sige, gawin mo! Magkasabukan din tayo! Ha? May aswang sa labas? Tumakbo ako noon sa bintana para sumilip. Napakadilim nung una, pero nang masanay ng mga mata ko sa dilim, naaninag ko na si tatay na nakatalikod. Hawak niya ang itak niya na parang handang-handang managa.
Hindi ko lang maaninag ang kausap niya, pero nakarinig ako ng tila angil ng aso. Kasunod nun ang mabilis na pagkilos ni tatay na tila umiiwas. Yun pala, lumundag na ang aso sa gilid niya. Itim na itim ang asong yon kahit hindi kalakihan. Base sa tunog na ginagawa niya, halatang galit na galit siya. Kaliwat ka na naman ang ginagawang pagtaga ni tatay. Hindi kita uurungan, hoy! Kala mo ikaw lang ang matapang? Lumundag pa ulit ang aso. Kitang-kita ko naman kung paano tila patusok na iginalaw ni tatay ang kamay niya. Hindi tuluyang bumaon ang itak sa katawan ng hayop, pero alam kong tinamaan ito noon. Dinig na dinig ko ang nasasaktang boses nito. Pero nakatakbo pa rin ito at nawala na sa dilim. Bumalik ka pa ulit, ha? Pagkaandaan kita! Makikita mo! O Isabel, anak. Makakatulog ka na ng maayos ulit. Wala nang gagambala sa'yo. Tay, ang galing niyo po. Nasilip ko po kayo sa bintana. Aso po pala yung kumakaluskos kanina. Hindi lang yun basta aso, anak. Isa yung aswang. Pero huwag ka matakot. At hindi naman pababayaan ni tatay ang anak niya. O sige na, matulog ka na. Tay, Isabel, nandito na po ako. Pabukas po ng pinto. Si Kuya Julio, Tay. Ngayon pa lang pala siya nakauwi. Oo, anak eh. Hindi pa nakakauyan simula nung hapon. O teka, sandali lang ha. Pagbubuksan ko siya. Diyan ka lang. Okay na po ako, Tay. Hindi na po masama ang pakiramdam ko. Gabi na, anak. Bukas na kami mag-uusap ng kuya mo kaya bumalik ka na dun sa higaan mo. Para tuluyan ka nang gumaling ka agad. Hindi rin ako nagpumilit kay tatay noon. Gusto ko rin talaga na gumaling na para makaligo sa dagat. Kinaumagahan, nagising ako sa mabangong amoy ng pagkain. Kaagad akong bumangon at inayos ang higaan ko. Sabik akong lumabas. Katulad nung isang araw, si Kuya Julio na naman ang nadatnan ko sa harap ng lutuan. Nilingon pa niya ako at saka nginitian. Oh, ay nako, gising na sa wakas ang aming prinsesa. Oh, maganda ka na daw. Maliligo daw tayo sa dagat, sabi ni tatay. Kuya, may sakit po ba kayo? Ang sipag niyo na po kasi. Bah, aga-aga. Nangasar ang prinsesa. Tapos pag pinatulan, iiyak ka naman. Buti na lang, mabait talaga ako ngayon. Ikaw kaya nagkasakit kahapon, no? Bakit? Takot ko lang sa nangyari sa kuyang karding mo. O siguro natakot ka kay Aling Pilar, no? Oo, natakot sa akin? Medyo lahat po. Kumusta po pala si Kuya Karding? Ayos na po ba siya? Hindi okay ang kuya karding mo eh. Meron kasi siyang bali sa braso. Buti na nga lang, hindi dire-diretso yung pagkakahulog niya. Kung nagkataon, baka durog-durog na yung buto niya. Kawawa naman po siya kung ganun. Pwede po ba natin siyang dalawin pagkatapos nating maligo mamaya? Ay, kaya lang, nandun si Aling Pilar. Huwag na lang po pala. Ikaw talaga. Hayaan mo. Isang araw dalawin natin siya, ha? Sa ngayon, hayaan na lang muna natin siya magpagaling. Oo, ano pang hinihintay mo? Kakain na tayo. O itawagin mo na si tatay sa manukan. Tinakbo ko na naman si tatay sa manukan. Ang saya-saya ko na ulit noon. Para sa batang edad ko, ang pagsasaya pa rin ang mas gusto ko. Kahit pa na medyo mahilig akong makinig sa nagkukwentuhang mga matatanda noon at nauunawaan ko na mga seryosong usapan nila, mas gusto ko pa rin ang nagsasaya palagi. Nagtatampisaw na ako sa tubig dagat noon habang si tatay at kuya ay nasa ilalim ng malilim na puno at medyo seryosong nag-uusap, pero hindi ko dinig. Nagsimula na akong sumisid at lumangoy-langoy katulad ng sa aso nang may dumating na naman.
Bulaga! Ako, Gloria. Ako, ligo dagat. Yeah! Tatay! Sa gulat ko sa biglang paglitaw niyang yon, ay napatakbo ako sa kinaroroonan nila tatay. Nadapa pa ako sa buhangin pero hindi ko ininda. Napatayo rin sila tatay noon. Kapit na kapit ako sa braso ni Kuya Julio nang makalapit ako. Pare-pareho kaming pinanood ang paliligo nang hindi naming inaasahang makakasama namin. Hala, si Kuya. Gusto mo po siyang nandito? Bakit po? Kilala niya po ba siya? Gloria po ang sabi niyang pangalan niya, di ba? Oo, Sabel. Kilala ko ang ate Gloria mo. Kilala na namin siya ni tatay. Ha? Kaya po ba alam niya ang bahay natin? Pero alam niyo rin po ba kung bakit po siya nagkaganyan? Ay anak, makinig ka sa tatay ha. May mahalaga akong sasabihin sa'yo eh. Pero sekreto to anak ha. Wala kang pagsasabihin kahit kaino. Naintindihan mo ba? Hinarap ko si tatay nun. Hawak ang mga kamay ko, bahagya siyang umupo para mapantayan ang taas ko. Napakaseryoso niya ng sandaling yon. At dahil sa sikretong araw, pagkatapos kong marinig ang buong detalye, para akong tulala na napatingin kay Ate Gloria. Ang ganda talaga niya, Tay. Ang tangos-tangos pa ng ilong. Saka sobrang puti din pala niya, no? Tingnan niyo po yung buhok niya, pag hindi magulo at basa. Ang haba-haba at sobrang itim. Para siyang diwata. Tara, Sabel. Samahan natin siya maligo. Tapos, tulungan mo siyang linisin ang katawan niya, ha? At mamayang pag-uwi natin, tulungan mo rin siya magbanlaw. May mga damit si nanay mo doon na hindi pa niya nagagamit kahit minsan. Nasa damitan mo din yon. At dahil hindi mo pa naman nagagamit, ibigay na lang natin sa ate Gloria mo ha. Opo, Tay. Marami po yun. Tsak, kakasya po ang mga yun kay Ate Gloria. Mabuti kung ganon. Ay, sige, maligo na kayo. Mamayang kaunti, umahon kayo para kumain ng tanghalian ha. Iihawin ko lang to karne ng baboy para sa ulam natin. Patakbo naman akong bumalik sa dagat. Palundag pa akong lumusong. Parang wala akong kapaguran ng araw na yon. Plakda nga ako sa higaan pag-uwi. Lumipas ang maraming araw na masaya ako sa bahay. May bagong kasama na kasi ako, si Ate Gloria. Malaking bagay ang pagdating niya noon sa buhay namin. Lalo na sa batang tulad ko na walang nanay o babaeng kapatid. Ate Gloria, tama na po ba itong malunggay na nakuha ko? Ang taas na po kasi ng ibang mga sangay. Ayos na yan, Sabel. Akin na. Huhugasan na muna natin yan bago pagtatanggalin sa tangkay niya. Eto po, Ate Gloria. Mabuti na lang po talaga, hindi po kayo baliw. May nakakasama po akong babae rito na masarap magluto katulad ni nanay. Si Kuya Julio kasi, hindi naman masarap magluto yun eh. Si tatay pa siguro mas malasa. Ba? Narinig ko yata yung pangalan ko ah. Hoy, ba't niyo ako pinag-uusapan ha? Pagkakaisaan niyo ako no? Masarap ka raw magluto, sabi ni Sabel. Subukan mo rin kaya magluto minsan para matikman ko naman. Naku, bulahin niyo na ang iba, wag ako. Dinig na dinig ko kaya yung mga sinabi netong magaling kong kapatid na hindi daw ako masarap magluto. Ano ba? Totoo naman po kasi. Saka alam mo, Ate Gloria, lasenggo din niyang si Kuya. Parang walang bukas kung uminom. Okay, tama na yan, Sabel ha. Magagalit na talaga ako. At saka hindi ako naglalasing no. Umiinom na lang ako. Itinikom ko ang bibig ko ng sandaling yon pero idinilat ko naman ng husto ang mga mata ko. Pigil na pigil ko kasi ang ngumisi at magdadaldal pa sana. Pero ang totoo niyan, marami akong gustong ikwento kay Ate Gloria noon. Lalo pa nang malaman kong pangalawang pinsan pala namin siya sa ina.
Gustong gusto ko ngang ikwento si Aling Pilar na ng araw na yon ay bumisita naman. Simula nang mangyari ang pagkahulog ni Kuya Karding sa Kasuyan, noon pa lang kami nagkita ulit. Nasa labas lang ako noon at naglalaro ng piko mag-isa. Hoy Isabel, ang tatay at kuya mo nasaan? Pati yung pinsan mo sa nanay mo raw nasaan? Hindi pa po nakakauwi sila, tatay. Naghakot pa po sila ng kawayan. Si Ate Gloria naman po, natutulog. Hapon na natutulog pa, ay pambihira naman. Ano po ba ang kailangan ninyo? Tungkol po ba to sa Kasuyan? Sasabihin ko na lang po kay tatay pag nakauwi na sila. Saka na lang. Ako nang magsasabi sa kanya pag nakita kami. Pero kung haharapin sana ako ng pinsan mo, pwede ko ring sabihin sa kanya. Kaya sige na, gisingin mo na lang ang pinsan mo. Nalito ako noon dahil parang ang kulit ni Aling Pilar. Gusto kong tawagin si Ate Gloria pero nag-aalangan ako. Hindi ko sigurado kung paano niya haharapin ang bisita namin. Parang nagsisi pa ako na naglaro ako sa labas ng bahay. Dapat ay natulog na lang ako katulad niya. Pero narinig niya yata ang usapan namin, kaya lumabas siya. Ako, Gloria. Ikaw? Sino po ikaw? Hoy bata ka! Ito na bang pinsan mo? Ay, ano ba to? Baliw o sinto-sinto? Ako po, tao. Ikaw po, hayop. Ay, ano ba naman yan? Baliw nga yata to. Ay, ano ba ne? Huwag kang lumapit sa akin. Hindi naman po madumi si Ate Gloria, Aling Pilar. Siya mabait po siya. Bakit po kayo natatakot? Ay, naku naman. Makauwi na nga lang. Huwag ka po muna uwi. Laro po tayo. Ako po muna taya, tapos huli kita. Oh, huli ka! Ikaw na taya ngayon. Yay! Habol po kayo sa akin. Hinarangan niya si Aling Pilar at basta nalang kinalabit sa katumakbo sa likod ng bahay. Para naman siyang dinikitan ng kung anong sobrang dumi o nakakadiring bagay kung makapagpag sa braso niya. Umismid nga ako at patakbong sinundan si Ate Gloria. Nakipaglaro ako sa kanya noon na parang walang Aling Pilar na nakatarak ang mga mata sa amin habang nakapamaywang. Mabuti na lamang at dumating na rin sila tatay noon. Hindi ko na alam kung ano pang pinag-uusapan nila. Basta ako, masayang masaya, lalo pa nang makisali si Kuya Julio sa habulan. Umabot pa nga kami sa labas ng bahay hanggang sa nagkayayaang manguha ng kasoy. Hindi na umaarte si Ate Gloria noon. Hay nako, kahit kailan maarte talaga si Aling Pilar. Diring-diri sa akin Ang kulit nga po niya, Ate Gloria. Minsan ayos naman siya kausap, pero madalas hindi Ay, naku kayo talaga. Si Aling Pilar na naman ang nakikita ninyo. Ay, mabuti pa kumain na lang kayo. Kumain na lang kayo ng kasoy. At kalimutan nyo na siya. O ito, sobrang dilaw na Akin na nga yan, Julio. Nagutom ako sa habulan natin. Pero ang saya nun ha. Lalo na nung mainis si Aling Pilar dahil kinalabit ko siya. Kuya, ako rin po ha. Ayun po, may hinog sa taas. Ay, wag na lang po pala. Baka mahulog pa po kayo at matulad ka kay Kuya Karding. Kuya Julio, pwede na po kaya natin siyang bisitahin? Pasalubungan po natin siya ng kasoy. Sige. Pagkagaling dito, dumiretso tayo sa kanya ha. Pero huwag na natin pasalubungan ng kasoy yun, sabi. Baka kasi bato pa sa atin pag naalalang dahilan ng pilay niya. Mag-uwi na lang tayo ng bunga para sa bahay. Iwain natin katulad ng mga ginagawa na ni nanay. Ay, gusto ko po yun, Kuya. Yay! Parang nandito lang si nanay. Ang babaw nga talaga ng kaligayahan ko nung bata pa ako. Katulad nung napagkasunduan, dumiretso kami kina Kuya Karding. Bit-bit ko noon ang tinuhog sa buko ng niyog ng mga bunga ng kasoy. Wala pa si Aling Pilar nang dumating kami.
Nakaupo sa mismong pintuan si Kuya Carding. Ang kaliwang braso niya ay may nakabalot na kawayan. May tali yon na nakapalibot sa katawan niya, saka isinukbit sa leeg. Uy, Tol, Carding, kamusta ka na? Hoy, ang ginagawa niyo dito? At nagdala pa talaga kayo ng kasoy? Nangiinsulto ba kayo? Gusto niyo talaga ipaalala yung nangyari sa akin, no? Kuya Carding, hindi po to para sa inyo. Iuuwi po namin to sa bahay. Ikaw, Carding, ako, Gloria. Kawawa ikaw, pagaling ikaw para akit ulit kasoy. Ay, naku, nagdala pa talaga kayo ng baliw para insultuin ako. Teka nga muna, ha? Uy, Carding, Tol. Wala namang ganyanan. Kinukumusta ka lang naman talaga namin, eh. Kumusta hindi ang mga mukha ninyo? Ang buisit kayo. O, tara na. Gloria, sabi. Umalis na lang tayo dito. Bago pa tayo maketano sa mapurol na bolo ng kaibigan ko. Akay-akay ako ni Kuya Julio na lumabas sa bakuran nila Kuya Carding. Si Ate Gloria naman, nakakapit sa kabila. Nakalimutan kong bit-bit kong kasoy nun. Nahulog na pala siya. Siguro, pagkakita kong may dala si Kuya Carding na itak, tapos nanlilisik ang mga mata niya ay nabitawan ko na yon. Malapit na kami sa magkasangang daan pa uwi sa amin nang makakasalubong namin si Lolo Doroy. Oy. Ba't naman kayo nagmamadali, ha? Saan kayo galing? Binisita niyo ba si Carding ngayon, Julio? Opo, Lolo Doroy. Binisita po namin, kaya lang, parang galit po eh. Nilabasan kami ng mapurol na bolo, kaya nagmamadali na lang kaming umuwi. Ay, naku, loko talaga yung batang yan. Abay, pagpasesyaan nyo na, ha? Isang araw, gagaling na rin ang bali noon. At hindi na yung magiging bugnutin. Ay, ba't teka lang muna, ha? Ito na ba yung sinasabi ni Pilar na pinsan ninyo? Lolo, magandang hapon po, Lolo. Mano po, Lolo. Mano po, Lolo. Hawak kamay, mano po. Batang to. Makulit nga pala talaga, eh. Ay, diyan muna kayo. Papalitan ko pa yung kasla sa bali ni Carding. Natawa ako na nagtaka din sa reaksyon ni Lolo Doroy noon. Kung tratuhin nila si Ate Gloria ay parang nakakatakot siya. Hindi katulad ng ginawa ni tatay noon. Pinapasok at pinakain sa bahay si Ate Gloria. Sa bagay, hindi naman kasi nila natitigan ng mabuti si Ate Gloria. Ang amo kaya ng mukha niya sa totoo lang, lalo na kapag tulog. Ang nakikita lang nila at pinagtutuunan ng pansin ay ang panlabas na itsura nito. Kinagabihan, nagkwento si tatay tungkol sa sadya ni Aling Pilar ng araw na yon. Umiram siya ng pera sa akin, eh. May darating daw kasi siyang mga bisita sa Makalawa. Yun daw dapat ang bibili ng mga kasoy. Imbes na bibili daw ng bunga, maghahanap na lang ng lupain na may mga tanim. Titignan daw yung sa atin. Kako naman, hindi natin ibebenta ang lupa. Hindi po talaga, tay. Pamana ni nanay yun, eh. Pero aaminin ko po, ha. Dati nung palagi pa ako naglalasing, nababanggit ko na gusto ko magbenta ng lupa. At lilipat na lang ng Maynila, pero hindi na po ngayon. Kung gusto po talaga nila, may mga kakilala po akong nagbebenta po ng kasuyan. Kaso po, hindi dito sa baryo. Si Aling Pilar saka si Kuya Carding. Nangaaway sila pero nangihiram ng pera. Oy. Sasali-sali ka na naman sa usapan ng matatanda sa bili. Pumasok na nga kayo sa silid nyo, Gloria. Patulugin mo na yung alaga mo. Busangot na naman ako noon pero walang nagawa. Ang talim ng sulyap ni Kuya Julio sa akin kasi. Alam ko, ayaw niyang magsusumbong na naman ako tungkol sa ginawa ni Kuya Carding. Pero narinig kong inusisa siya ni tatay at nagtapat naman siya. Nang gabing yon, hindi ako mapakali sa higaan. Pabaling-baling ako. Napansin niya tayo ni Ate Gloria kaya niyakap niya ako.
Napangiti ako noon. Parang nasa tabi ko lang si nanay kapag ganon. Akala ko nga'y makakatulog na ako pero hindi pa rin. Kaya ako ang kumausap kay Ate Gloria. Ate, nakakita ka na rin ba ng aswang? Oo naman, marami na nga akong napatay eh. Eh ikaw ba, nakakita ka na? Hindi pa po, pero nakakaramdam po ako. Ngayon nga, pakiramdam ko meron sa paligid eh. Kapag ganon, huwag kang kakabahan ha. Hindi ka naman namin pababayaan. Pero dapat, sa susunod, may panlaban ka na rin. Para kahit bata ka pa, hindi ka nila basta-basta masasaktan. Ah, teka, may bibigay ako sa'yo ha. Ano po yun? Baka hindi ko po kayang gamitin. Kayang-kaya mong gamitin to. Oh, binendisyon ng asin yan. Pwede mong ihalo sa iba pang asin para marami kang pwedeng gamitin. Maglagay ka nito dito sa silid mo. Pati sa bulsa mo, pag nagpupunta ka sa gubat o sa lugar na hindi mo kabis... Hindi na natuloy ang pag-uusap namin ni Ate Gloria noon kasi parang may kung anong bumagsak sa bubungan namin. Nagising sila tatay at kuya dahil doon. May narinig akong tila humahangos sa may bubong ng gabing yon. Naririnig mo po yun, Ate Gloria? Aswang po ba yun? Oo, aswang nga. Tingnan mo tong lana ko. Awas sa silagayan niya. Pero huwag ka mag-alala. Nandyan ang tatay mo at kuya mo. At ako, nandito sa tabi mo. Sakay ang asin mo, ihanda mo. Mamaya, pag may nakita ka, sabuyan mo kagad. Opo, lagot ang aswang sa akin. Nung mga oras na yon, sa halip na matakot ako, ay ang lakas ng loob ko. Nagkakagulo na sila tatay at kuya sa labas. Nang tingnan namin sa bintana ni ate, mga aswang na may maliliit na pakpak sa likod ang nakikita namin. Napasigaw pa ako nang may isa mula sa bubong ang nakatuwad na sumilip sa bintana. Mabuti na lang hawak ko yung asin. Nasabuyan ko siya kaagad. Kaya bumagsak siya sa lupa. Tuluyan nang binuksan ni Ate Gloria ang bintana. Inakyat niya yon at lumundag palabas. Diretso siya sa ibabaw ng aswang. May inilagay siya sa bibig nito kaya todo ang sigaw nito. Hanggang sa parang nasunog na ito. Ate Gloria, sa likod mo pa po. Hoy! Alis ka dyan! Asingan nga kita! Oh! Ay, ay, ay! Saan ang punta mo? Ano, tatakas ka? Hindi ko makakatakas ka. Sipatin na kita bago ka pa makasibat! Ah! Kuya, ang galing mo po ha? O ano, aswang? Patay ka ngayon ano? Salamat, Julio. Marami pa sila. Mabuti na lang hindi kagad nakatulog tong si Isabel kaya gising kami nang dumating ang mga buwisit. Mga anak, pumasok na tayo. Napatay ka na yung isa. May isang nakatakas pero malakas din ang tama nun. Naitak ko siya sa paa nang nundagin niya ako. Habulin ko pa sana kaso naalala ko kayo dito. Tay, binigyan po ako ni Ate Gloria ng benindisyon ng asin. May nasabuyan nga po kanina eh. Mabuti na lang kung ganun anak. Halina kayo sa loob. Lumalalim na ang gabi. Baka mamaya may dumating na ng mga aswang. Julio, isara mo mabuti ang bintana sa silid ng kapatid mo. Matapos ang pag-atake ng aswang ng gabing yon, ay naging usap-usapan kami sa baryo. Ang nangyari ay pinatawag ni Kapitan si tatay at kuya. Naiwan naman kami ni Ate Gloria sa bahay noon. Pag-uwi ay ikinuwento nila sa amin ang usapan. Isabel anak, alam kong bata ka pa. Pero kahit ngayon, alam kong nakakaintindi ka na ng sitwasyon kahit papano. Kaya ako sinasabi to dahil gusto ko maging handa ka sa pwedeng mangyari. Opo, Tay. Makikinig po ako mabuti sa mga sasabihin ninyo. Alam mo naman na magpapanggap lang ng baliw si Ate Gloria mo, hindi ba? Dahil ang sinabi ko may tumutugi sa kanya na aswang, hindi ba? Pero ang totoo niyan, siya ang manunugis. At kaya siya nandito sa atin
dahil tayo lang ang kakampi niya. At ang dahilan kung bakit ako naglalasing noon ay dahil nangangalap ako ng impormasyon kung sinong pumatay sa nanay natin at kinatiagwada natin. Nakita ko kasi kung sino at paano sila pinatay, Isabel. Totoo ba yan, Ate Gloria? Kilala niyo po kung sino ang pumatay kina nanay? Nandito po ba? Oo, nandito sila, Isabel. Nakakausap at nakakasalamuha natin. Nalaman ko nang tumira ako dito sa inyo kung sino-sino mga pumatay sa kanila. Yun pong isang gabi na nilabanan niyo, Tay. Aso po yun. Tapos yung kagabi, sila po ba ang mga yon? Alam mo, mga inutusan lang sila, anak. Hindi sila yung mismo mga pinuno. Ang mga pinuno nila mismo ang pumatay kina nanay mo. Saan sila nakatira, Tay? Bakit po sila nandito ulit? Ano po ang kailangan nila? Ang gusto nila ay ang patayin ng Ate Gloria mo. Dahil alam nilang kilala sila nito. Kaya nga umalis ako, nagpanggap na baliw at nagtago sa Bel. Dahil alam kong babalikan nila ako, pero ang hindi nila alam, nagsanay din ako at pinaghandaan ko sila bago bumalik dito. Marami ang mga revelasyon na nalaman ko noon. Ang iba, hindi ko na maalala. Pero ang pinaka natatandaan ko ay hindi ako dapat matakot. Lalaban kami para sa buhay namin na gusto pa naming tumagal. Saka igaganti din namin sila nanay. Naging abala kami buong araw sa paghahanda ng mga gamit laban sa mga aswang. Nagulat ako kung paanong napakaraming gamit ni Ate Gloria na nasa bahay na. Si Kuya daw palang nagdala noon ng paunti-unti. Eto, tandaan mo, anak, ha? Hindi natin alam kung sino ang pwedeng kalaban natin, kaya sa lahat ng oras, dapat laging maging handa ka. Tay, pwede po bang maging kalaban sila Aling Pilar at Kuya Carding at Lolo Doroy? Teka, paano mo naman nasabi yan, anak? Napansin ka bang hindi maganda sa kanila? Meron po. Si Aling Pilar, ang sungit po sa akin kapag hindi po kayo kaharap. Pareho po sila ni Lolo Doroy na ayaw si Ate Gloria. Bakit sila lang didiri? Kayo nga po, hindi naman. Hindi niyo pa naman kilala si Ate Gloria noon, di ba? Isabel, anak, kapag puro salita lang naman sila pero hindi pa naman sila nananakit ng pisikal, hindi natin sila pwedeng labanan. Alalahanin mo, hindi tayo basta-basta kikilos hanggat hindi tayo inuunahan. Lalaban tayo dahil sila ang nauna at tayo ang nasa depensa lamang. Kaya itong gagawin natin. Maghihintay tayo sa kung anong gagawin nila. Kayo po, Ate Gloria, ano po ang masasabi niyo? Isa akong manunugi, Isabel. Ibig sabihin, pumapatay ako. Pero hindi naman ako pumapatay ng basta-basta. Yung mga tinutugis ko naman kasi, yung mga nakita ko lang talaga na gumagawa ng kasalanan. Kumbaga, nahuli ko sa akto. Hindi ako nanunugis ng itinuturo lang sa akin pero hindi ko naman nakita talaga na may masamang ginawa. Ang hirap pala. Kasi halimbawa, kakampi ko raw pero hindi pala. Tapos, akala ko kaibigan ko pero traidor. Nagkatinginan sila dahil sa mga sinabi ko. Naguluhan talaga ako noon kaya tanong ako ng tanong. Hindi ko mapigilan ang takbo ng isip ko kaya sinasabi ko sa kanila. Nang sumapit ang dilim, nag-umpisa nang magsipaghunihan ng mga kulisap at mga kuliglig. May mga uwak na pabalik-balik, nagmamatsyag lang kami habang tahimik na kumakain nun. Pagkatapos ay nagsipagpwesto sa mga tulugan namin. Habang ang mga matay nakatutok sa mga lana na isinabit sa bintana. Nagkunwaring isa lang yung normal na gabi kahit ang totoo ay alerto kami. Hanggang sa may parang nasisira ng mga bakod sa labas. Ate, ano po yun? Bakit parang may ginigiba? Saka tingnan niyo po, awas na kagad ang lagayan ng lana. Madami po yata sila. Kaya nga maganda ka ha. Yung asin at bawang mo, huwag mong kalilimutan. Nardo! Nardo! Gising pa ba kayo?
Ay, pasensya na sa istorbo. Si Carding kasi, kailangan sana ng tulong. Nagwawala siya na hindi namin maintindihan. Kailangan sana namin ng karagdagan lakas para maitali siya. Hala, aswang po talaga si Aling Pilar. Hindi na ako sinagot ni Ate Gloria. Pumunta na kaagad siya sa gilid ng pinto at iniabot ang tali na dumaan sa mga kahoy ng bubong hanggang sa pangunahing pintuan. May nakabitin kasi doon. Teka. Sandali, Pilar. Pagbubuksan kita. Abay, anong nangyari? Kaagad akong lumapit sa tabi ni Ate Gloria. Kitang-kita ko tuloy ang paupo ng pagbagsak ni tatay nang buksan ito ang pinto. Mapapasigaw na sana ako pero tinakpan ni Ate Gloria ng libreng kamay ang bibig ko. Bumungad sa mga mata namin. Ang maganda sanang babae pero may mga pakpak, hangil at matutulis na kuko na si Aling Pilar. Sa wakas, dumating na rin ang panahong pinakahihintay ko. Naghanda kayo, ha? Bakit ang bilis nyo naman yatang nagpauto? Pinahanga mo talaga ako, Pilar. Magaling mo magtago ng baho mo. Eksperto ka din pala sa drama. Bakit hindi ka nalang naging artista? Alam kong iniinsulto mo lang ako, Nardo. Pero, pagbibigyan kita. Total, ito na rin naman ang huli nating pag-uusap. Tama ka nga. Oo, nangarap akong maging artista. Kaya nga pinagpapapatay ko ang asawa mo, pati si Guada at ang magiging anak niya. Dahil ang tingin ko sa kanila, mga kakumpetensya ko sa pagandahan ng mukha dito pa lang sa atin. Pero wala nang nakapansin sa akin, kaya nagpunta ako ng Maynila. Pero ayaw pa rin nila sa akin doon. Bulag ang mga tao. Maganda na ako at magaling pa sa maraming bagay, pero hindi nila ako pinipili. Kahit ang pangarap kong magkaanak na babae ay hindi ako pinagbigyan. Buwisit! At yun, ay dahil napakasama pala ng ugali mo, Pilar! Ang babaw din ang dahilan mo kung bakit ka pumapatay ng tao. Kaya kahit anong gawin mo, magiging talunan pa rin ang kalalabasan mo sa huli. Hindi ang totoo! Bawiin mo sinabi mo! Ah! Dinukuwang niya si tatay at sinampal. Sampal na katumbas na yata ng suntok dahil kita ko na may tumalsik na dugo. Inilapit pa niyang kamay at sinakal si tatay habang iniaangat sa ere. Napasinghap pa lang ako pero diniin na naman ni Ate Gloria ang palad niya sa bibig ko. Saka naman lumabas si Kuya Julio sa silid niya. No! Bitawan mo si tatay! Ako ang harapin mo! Ang magaling na si Julio. Gusto mong bitiwan ko ang tatay mo? Sige, saluhin mo! Atakihin sila! Gloria! Ngayon na! Mabilis na kinuha ni Ate Gloria ang kamay sa bibig ko noon. Iniabot niya ang dulo ng tali, kinalas at tuluyang binitiwan yon. Bumagsak mula sa itaas na bahagi ng pintuan ang napakaraming lana na nilagyan ng asin at holy water. Naligo ang aswang na si Aling Pilar. Nagsipagdulasan ang mga tinawag at papasok ng mga aswang. Nakabawi na sina tatay at kuya. Sumampa sila sa higaan ni tatay para hindi madulas. Mula doon, pinaghahataw ni Kuya Julio ng buntot pagi ang mga aswang na nagpupumilit na tumayo. At si Aling Pilar na nagngangalit ng tinig at sinusubukang bumangon ay pinaghahataw ni tatay ang pakpak. Pero marami ang mga kasama ni Aling Pilar na walang alinlangang pumasok pa rin at tila wala ng mga pakialam na ginawang apakan ang mga kasamahan. Walang ititira sa kanila. Mga peste sila sa buhay ko. Sabel, dito ka lang. Tutulong na ako. Magbantay ka sa bintana. Sumigaw ka kagad kung may magtatangkang pumasok. Opo, ate. Bit-bit ni Ate Gloria ang kakaibang tinatawag niyang punyal noon.
Ang itsura nun ay animoy kutsilong krus. 2 piraso din yon. Ang isa ay mas maliit at may tila hawakan na pwedeng isuot sa kamay. Pagbukas pa lang ni ate ng pinto ay hinataw na niya ang mahabang kutsilyo. Nagkita-kita na naman tayo ulit. Ikumusta niyo ako kay kamatayan? Tingnan natin kung makakahinga ka pa dahil ginilitan kong leeg mo. O ano, gusto mo pa? Sige, dito ka. Ibabaon ko to sa dibdib mo. Nakikinig lang ako noon habang naglilikot ang ulo. Kaliwat kanan, likod ang dalaw nun. Sa tindi ng pagkakagulo ay nabutas na ang dingding ng silid ko. Lumusot mula ron ang aswang na si Aling Pilar. Bumagsak pa talaga sa paanan ko. Ang sama-sama mo po, Aling Pilar. Ikaw palang pumatay sa nanay ko. Lagyan ko ng asin at bawang ang bibig mo. Mas bagay yan sa'yo kesa kasoy. Magpaalam ka na sa buhay mo dito sa lupa na aswang ka! Ha! Kalundag na bumagsak si Ate Gloria sa babangon pasa ng aswang. Matibay pa rin siya kahit marami ng paso-paso ang katawan niya, lalo na ang ulo na parang nakakalbo na. At ang natutunaw ng bunganga na pinakain ko ng asin at bawang. Pero hindi siya nakaligtas sa punyal na itinarak ni ate sa dibdib niya. At sinunod pa ang tiyan. Matinis siyang sumigaw at umatungal dahil doon. Ikumusta mo na lang ako kay Satanas sa impyerno. Bibindisyon na kita para diretso ng kaluluwa mo. Patay na po ba siya, ate? Hindi na po kasi siya gumagalaw eh. Bago matapos ang gabing to, mauupos din sila. Sige na, tumayo ka na dyan. Ayos lang kayong dalawa dyan. Peste mga aswang to. Kailangan pang pagpapatayin para nang tumigil eh. Eh kung namuhin na lang sila ng hindi nakikialam sa iba, pwede sana hindi ganito kagulo. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin niyan, Julio anak. Nasa sayo ang desisyon kung ano ang klase ng buhay ang gusto mong tahakin. Lalo na kapag nasa tamang edad ka na. Ikaw at ikaw pa rin ang magpapasya. Pero sa bawat desisyon na yon, dapat mo ring isipin kung makakabuti ba iyon sa lahat. At kung wala ka bang naapakan at nasasaktang iba. Nilapitan at kinarga ako noon ni tatay. May mga sugat siya sa katawan lalo na sa mukha pero hindi niya yon iniinda. Yumakap ako sa leeg niya ng mahigpit at ikiniling ang ulo sa balikat niya. Lumakad siya sa sala at pumupo sa birha. Sira na rin pala doon ang higaan niyang yari sa kawayan. Tapos sa ilalim nun ay may kalahating katawan na lang ng aswang. Paupos ng paupos ito. Isabel anak, pasensya ka na kung kailangan mong pagdaanan ng mga to ha. Pero pangako ni tatay sa'yo na poprotektahan kita at gagawin ko ang lahat. Masiguro ko lang naligtas ka. Bagay na hindi ko nagawa sa nanay mo. Salamat po, tay. Pangako ko rin po na mag-iingat ako palagi para hindi kayo gaanong nag-aalala sa akin. Teka, magpapakulo ka ng tubig, tay. Kinabag yata ako sa baho at lansa ng mga aswang na to eh. O siya, maglaga ka na rin ng luya ha. Sunod, sambong. Panghugas na rin natin sa mga katawan natin. Hoy, Gloria, ayos ka lang ba dyan? Nakatalikod pa si Ate Gloria sa amin noon pero tumayo na rin siya. Kita ko ang paggalaw ng mga braso niya papunta sa muka. Narinig rin namin ang pagsinga niya. Ayos lang ako, Tay Nardo. Salamat po sa pagtatanong. Nakakapanibago po eh. Simula lang magbaliw-baliwan ako at naging manunugis. Wala nang may pakialam sa akin na kamag-anak ko. Umarap ka na, huwag kang mahiya. Kung makikita ka namin umiiyak. Normal lang yan. Lalo pat babae kay. Salamat din sa'yo, Gloria ha. Dahil may kasama kami ni Julio na lumaban sa mga aswang. Naku, kung kami lang siguro baka hindi namin sila nakaya. Ang galing po nang naisip nyo na pabitin, Ate Gloria.
Pwede din po yung gawin sa asin, di ba po? Oo, pwede. Yan naman ang ilalagay natin sa susunod, pati sa mga bintana. Para hihilain na lang natin pag may aswang na. Wala po yung sinasabi niyong asong twing, Tay. Bakit po kaya? Baka nagdadalawang isip na. Malamang, sa susunod na mga araw, sasalakay din yan. Hindi basta-basta susugod yun, ano? Lalo pat alam nila na napatay natin ang mga kasama niya. Bihira. Ang mga ito siguro. Ang mga tinutukoy ni Pilar ng mga bisita niya. Grabe. Isa na nga wag na sumugod yung matanda. Para tahimik na tayo. Ang dami pang ayusin sa bahay, oh. Mamuntok na lang kasi sila. At huwag na magpilit na makihalubilo sa mga tao pag ganun. Tama nga naman si Kuya. Kung marunong lang rin sanang lumugar ang mga kakaibang nilalang, hindi naman siguro aabot sa puntong mag-aaway pa. Pero katulad ni Aling Pilar, may sarili siyang katwiran at dahilan na kahit nakakapemerwisyo na siya ay gagawin pa rin para mapatunayan sa sarili na siya ang nakalalamang. Kawawang mga nabiktima ng inosente at walang kamuwang-muwang sa mga insekuridad niya. Pagkatapos ng araw na yon, wala nang umataking mga aswang. Pero may hindi kami inaasahang bisita. Dumating kasi si Kuya Carding. Abala kami noon sa paglilinis ng mga kawayan na gagamitin sa pag-aayos ng bahay. Hinarap siya nila tatay at ako. Nasa pwesto ko lang pero syempre, nakikinig. Umingi po ako ng tawad sa mga nagawa ng nanay ko sa inyo, Mang Nardo. Tinaon po talaga niya na imbalido ako para hindi ko siya mapigilan. Napakabaluktot at mababaw ang katwiran ng nanay ko kung bakit siya pumapatay. Pero sino ba naman ako para pakinggan siya? Isa lang akong anak na hindi niya pinangarap. Hindi kasi ako naging babae. Kahit naman ako wala sa hinagap ko na may ganoong problema sa sarili niya. Nanay mo, Carding, hindi wala akong kaide-ideya na mandaragit pala siya. Pero si Gloria ang bumuhay na naman sa kasamaan niya. Hindi naman kasalanan nitong pamangkin ko kung sadyang magandang babae ang lahi nila. Mas maganda pa sa mandarakit ang lahi ang nanay mo Paano ka na niyan ngayon, Tol? Tutuloy ka na talaga sa Manila kung ganun. Oo, Tol. Susunod na talaga ako kay tatay sa Manila nito. Kaya lang naman ako napaiwan dito dahil nandito si nanay. Siya kung ganon. Mag-ingat ka sa biyahe, Carding, ha? Bye-bye, Kuya Carding. Bye, Isabel. Ay, o nga pala. Gloria, di ba? Humingi din ako ng tawad sa ginawa ng nanay ko sa pamilya mo, ha? Tapos na yon. Magpatuloy na lang tayo sa buhay. Ang buong akala ko no'y aalis na si Kuya Carding kasi nagpaalam na nga siya. Pero bago pa siya makalabas ng bakuran, ay bumalik pa siya. Nagtaka kaming lahat. Wala pa naman siyang kangiti-ngiti. Mabilis na tumabi si Ate Gloria sa akin. At si tatay ay mahigpit ang hawak sa itak niya. Si Kuya ay hindi binibitiwan ang malaking kawayang ipapalo na sana sa bato para mabasag. At nang hindi na siya mahirapang pagpira-pirasuhin pa. Carding, nakalimutan ka yata. Mang Nardo, patawad po. Natakot akong sabihin kasi. Pero hindi ko rin po kaya itago. Teka, nagugulan ako. Ano ba yung Carding? Sabihin mo na para maliwanagan kami. Uy, Carding Tol, sabihin mo na. Kung natatakot ka, huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Kung gusto mo, dumito ka na muna sa amin para ligtas ka. Julio, hindi pwede yan. Alam mo namang... Hayaan mo ko, Gloria. Tay, kaibigan ko si Carding mula pagkabata. Magkasangga kami sa lahat ng inuman at basagan ng ulo noon Ngayon pa ba ako mag-aalang ng tulungan siya? Kung kailang wala siyang malalapitan dito sa baryo Teka, sabihin mo na kasi kung gusto mong sabihin, Carding. Naghihintay kami sa'yo Hindi sumagot si Kuya Carding nun. Pero ang mga mata niya'y nakatuon sa akin. Umiiyak siya na hindi ko maintindihan. Nahalata rin yata ni Ate Gloria yon kaya hinila pa niya ako lalo sa tabi niya.
Ganon din sila tatay at Kuya Julio. Pinapasok pa nila kami sa bahay noon. Ilang saglit lang pagkatapos ng tahimik pero halatang seryoso na pag-uusap, ay pumasok din silang tatlo sa loob. Isabel, anak. Huli ka saglit kay tatay. Bakit po, Tay? Ay, alam kong matapang ka, anak. Pero may itatapang ka pa, hindi ba? Opo, Tay. Matapang na matapang po ako. Bakit po? Kasi anak, dahil sa tapang mo, gusto kong gawing aswang ng kalaban. Gusto ka nilang kunin sa amin para kumampi sa kanila. Tay, ayoko pong maging aswang. Ayoko po, Tay! Iyak ako ng iyak noon. Yung mga hindi ko iniyak sa takot sa mga aswang ay doon yata napuntang lahat. Manunugis pa, gugustuhin ko. Pero ang maging aswang, hindi ko pinangarap yun. Wala akong balak kumain ng tao. Wala akong balak maging halimaw. Matinding paliwanagan ang nangyari. Lahat na lang sinabi nila sa akin. Poprotektahan ako, hindi ako pababayaan. Ibubuwis ang buhay para sa akin at iba pa. Pero ang nakapagpapatahan sa akin at nagpalakas ng loob ko talaga ay si Ate Gloria. Para lang tong laro, Sabel. Di ba? Gusto mo yung ginawa natin nun sa pintuan? Asin naman ang gagamitin natin ngayon? Napag-usapan na natin yon, di ba? Maglalaro lang po tayo pero akong mananalo, di ba po? Tatalunin ko yung mga aswang. Tama. At ako naman, magpapanggap na ulit na baliw. Ano, gusto mo ba yon? Tama ang Ate Gloria mo, Isabel, anak. Parang laro lang ito. At ikaw ang magiging panalo. Pero gagawin namin ang lahat para lang manalo ka. Naintindihan mo? At iyon na nga. Ginawa na namin ang lahat ng bago na namang paghahanda. Parang may mga dekorasyon na pabitin sa loob ng bahay. Dahil sira pa ang dingding ng silid ko, kurtina na muna ang ipinalit doon. Iniba namin ang posisyon ng higaan ko. Pinagitna yon at dinikit sa bintana. Ang uluhan ay sa dako ng dingding ng silid ni Kuya. Ang plano, hihiga lang ako habang ang mga tali sa pabitin ng mga asin ay nasa tabi ko. Tatanggalin ko lang ang pagkakabuhol nun at bubuhos ang mga asin. Mag-isa lang ako kunwari sa silid, pero ang totoo ay nasa ilalim ng kama si Ate Gloria. At si Kuya Julio naman ay nasa likod ng kurtina. Hindi rin umuwi sa kanila si Kuya Carding at makikipaglaro na rin daw siya. Kinagabihan, wala namang may nagparamdam. Inantok na nga ako noon at panay ang hikab ko. Naisip ko nga sanang umidlip, kaso biglang ang lakas ng alulong ng mga aso. At ang sumunod pa ay mga tahol, ungol at atunghal nila sa labas. At sinundan yon ng pagkasira ng bintana ko. Ikaw na bata ka! Ako ang makikinabang sa'yo. Gagawin kitang kauri ko! Ayoko! Ayoko maging aswang! Ikaw, gagawin kong daing! Aasinan kita! Hinila ko na ang tali nun. Umatungal ang aso. Napuruhan ng asin sa katawan. Tumayo na ako nun at dinukot ang holy water sa bulsa ko. Mabilis namang lumabas sa ilalim ng higaan sina Ate Gloria. Gulong-gulong buhok ni Ate Gloria pero hawak niya ang paborito niyang punyal. Iwig! Laban tayo! Peste ka, baliw ka! Baka na mo itong lahat, ano? Siyempre, opo. Kasi gusto lolo laro, di ba po? O, eto pagkain, o. Bango ng sariwang karne ng baka. Kain muna bago laro. Wala akong oras para dyan!
Kitang-kita ko ang pagtaas ng ulo ng iwig para umungol sana. Pero dahil laro ang nasa isip ko noon, ang ginawa ko, pasugod akong tumakbo sa kanya at binuhusan ng holy water ang bunganga niya. Sa kapalundag na sumampa ko sa kama. Nakatalikod ako noon na sumiksik sa uluhan ng higaan. Nagtalukbong pa ako ng kumot. Walang hiya ka, bata ka! Mas walang iya ka, matanda ka! Gusto mong gawing aswang ang kapatid ko? Itatapa muna kita! Tiya! De, talo ka na, talo ka na, talo ka na. Dinig na dinig kong pangaasar nila sa aswang na lalo namang nagagalit. Kaya pumihit din ako paharap at tiningnan sila. Tila walang pakialam ang hayop sa nagsusugat ng mukha at katawan. Dinungog pa nito si Ate Gloria. Gumulong-gulong sila sa sahig. Kinakalmot niya si ate at hinahataw naman siya ng punyal nito. Hanggang sa isang hataw ni Ate Gloria ang tumama sa leeg nito. Parang ginilitan ang hayop. Bumagsak ito ng patihaya. Inundayan pa ni Kuya ng tusok ng sibat ang tiyan nito. Hanggang sa nawalan na ng buhay. Hindi ko na nakita ang pagbabagong anyo nito dahil binitbit na ako ni Ate Gloria palabas ng silid. Takbo ka agad ako kay tatay na nasa bandang kusina, nakasandig. Sumunod si Kuya Julio. Nagyakapan kaming tatlo. Nang may marinig kaming hagulgol, si Kuya Karding pala yun. Nakasalampak sa sahig habang nasa pintuan ng silid ni Kuya. May hawak din siyang sibat at may isang tumpok ng abo sa kanyang paanan. Aray ko! Ay, huwag niyo naman ako dumugin. Hindi nga ako nabali sa kakapalo sa iwik. Pero bababali ulit ako sa ipit ng mga yakap ninyo. Ano ba yan? Kasi papasalamat lang kami sa pagpanig sa kabutihan, Tol. Salamat sa pagpanig mo sa amin. Oo nga, maraming salamat sa tulong, Karde. Abay, kung hindi dahil sa iyo baka naubos na nila kami at natangay na nila si Isabel. Ang galing din ni Isabel, Taynardo. Pinainom niya ng holy water ang iwig. Loko po siya eh. Uungol-ungol pa kasi siya. Akala ko tuloy iinom siya ng tubig. Napuno ng tawanan ang bahay nun. Kinaumagahan, ilang mga taga-baryo ang pumunta sa amin. Pinamunuan yon ni Kapitan. Hindi ko alam ang mga pinag-usapan nila pero nakita ko na lang na may humihila ng mahabang kawayan. Ang isa ay nakaabang na para putulin yon. Mayroong naglabas ng sariling bolo at nag-umpisa ng maglinis. Ang nag-iisang babae ay itinuloy ang ginawang paghabing ni tatay ng gagawing amakan. Tinulungan pala nila kaming buuin ulit ang bahay namin noon. At lumipas ang ilan pang mga araw, nang sandaling yon ay patapos na ang bago naming bahay. Ang alam ko, may kaunting salo-salo. Pero si tatay ay nagaya muna na pumunta kami nila Kuya Julio sa sementeryo para bisitahin ang puntod ni Nanay Sabina. Sumama rin sa amin si Ate Gloria. Nanay, miss na po kita. Alam niyo po ba na marunong na po akong lumaban sa aswang? Ay, ang galing po ng prinsesa natin, Nay. Mas matapang pa yata sa akin to eh. Matapang rin po si Kuya, Nay. Tsaka hindi na po pala siya naglalasing. Kaya lang po, hindi pa rin siya masarap magluto eh. Ang mga anak natin, Sabina, abay hindi na mapipigilan ng paglaki nila. Lalo na tong si Isabel. Kaya lang hindi yata naman sa iyo ang hilig sa pagluluto eh. Wala talagang magpapatuloy sa paggawa ng bandikasoy mo. Nay Sabina, ako po. Gustong matuto. Para po sa inyo na nagbuwis ng buhay para sa nanay at kapatid ko. Ipagpapatuloy ko po ang nasimulan nyo. Ayos na pala, Nay. May magmamana sa pagbabandi ng kasi ninyo. Papaturo na lang po kay Ate Gloria, Nay. Sa kasalukuyan, nasa lugar pa rin namin kami. Ang dati naming kubo
ay malaki na ngayon at pamilya ko na ang nakatira. Si Kuya Julio ay nasa kabilang bahay lang, kasama ng sarili niyang pamilya. Si Ate Gloria ay matandang dalaga. Wala po kasing makalapit sa kanya, pati engkanto ay umatras. Sa kasuyan po siya nakatira. Noong nagka-COVID-19, payapang sumakabilang buhay si Tatay Nardo. Malungkot pero alam namin na magkasama na sila ni Nanay at masaya na silang pareho. May 3 anak na po pala ako. Hindi ko gaanong ikinukwento sa kanila ang buhay ko nung maliit pa ako dahil hindi ko alam kung ikatutuwa o ikalulungkot nila yon. Pero tingin ko, isang araw ay mag-uusisa rin sila. Dahil ang lalaki kong anak na panganay ay nahilig sa kwentong aswang. Lagi nga niyang inaayang makinig ang mga nakababatang kapatid niya, lalo na ang bunsong babae na magpipitong taong gulang pa lang. Pero kung makasagot-sagot sa akin, ay lagi ko nang tinatakot na ipakakain ko sa aswang. Nasisita na lang ako ng asawa ko dahil doon. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Salamat po ng marami sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.